Huling-huli sa CCTV ang ginawa ng isang lalaki na pagbasag sa bintana ng nakaparadang sasakyan sa San Juan City. Natangay ng salarin ang laptop at pinakaiingat-ingatang bag ng biktima. Pero hindi alam ng magnanakaw ang gadget na kanyang kinuha magiging susi para matuntun siya ng mga otoridad. May 7, makikita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na tumigil sa isang kalsada sa San Juan City. Maya-maya pa, bumaba ang isa at pumunta sa tabi ng nakaparadang SUV. Nang matsyempohang walang dumaraan na sasakyan, inumpisahan na nitong gamitan ng puwersa ang bintana ng sasakyan. Nang mabasag ang bintana, mabilis niyang kinuha ang isang bag at sumakay sa motorsiklo. Nakapanayam ng resibo ang may-ari ng sasakyan na si Berto. Hindi niya tunay na pangalan. Saglit lang daw siyang pumarada sa labas ng coffee shop para maghatid ng ilang dokumento. Dumating ako para magdala po sana ng recipe doon sa coffee shop na itatayo. Come and go lang po dapat ako. Merong space for parking. Usually doon po ako nagpa-park kapag come and go lang ako. Pagpasok sa loob ng shop, binigay ko yung recipe and then nagpa-take out ako ng coffee. Habang hinihintay ang in-order na kape, narinig ni Berto ang kalabog sa may pardahan. Actually, medyo faint lang siya. Pero parang feeling ko may something. Ako yung kaunahang lumabas agad. Kasi ang unang nasa isip ko, baka may bumangga sa sasakyan ko. Lumabas siya para tignan ang kanyang sasakyan. Laking gulat niya nang makitang basag-basag na ang bintana sa kanang pintuan nito. Ako yung kaunahang lumabas agad. Pagdating ko, iniikot ko muna hanggang likod kasi ang niisip ko tendency mabangga siya from backside eh. Walang tama. Tapos hanggang doon sa pag-iikot na nasa may front passenger side. So ko na nakita na durog po yung salamin. Kasi yung buong ng salamin nasa loob na ng sasakyan ko. Nung una ko siya nakita, isip ko kung magkano gagastusin ko. Hindi muna pumasok sa akin kung anong laman sa loob eh. Hanggang sa doon ko na naisip na parang ano yung bag ko. Nag-break out ako nung naalala ko na yung laptop ko. So parang yun, doon lang ako na parang trabaho ko, yung laptop ko. Nang matanggap ng San Juan City Police ang reklamo ni Berto, sinimulan na nila ang pag-trace sa mga suspect. Ang amin pong mga tropa sa San Juan City Police Station ay agad-agaran po na nakipagtulungan sa biktima upang matrace po yung nawawalang gamit niya. Sa tulong ng GPS na naka-activate pa sa laptop ng biktima, hindi nahirapan ang mga operatiba na matunton ang lokasyon ng mga suspect. Habang lumalakad po yung mga kawatan, dala-dala ang laptop, is in real time nakikita po namin yung location nila. Bandang alas 7 ng gabi ng parehong araw, May 7, nadakip ng mga otoridad ang driver ng motor. Sunod na tumulak ang mga otoridad sa Tondo, Manila para hulihin ang nagsilbing spotter ng grupo. Pasok. Kasama mo yun? Saan yung motor? Sasama mo muna. Yung nasan yung motor? Asan yung motor? Asan yung motor? Samantala, napag-alamang menor de edad ang mismong bumasag sa bintana ng sasakyan ni Berto. Matapos arestuhin, dinala ng mga otoridad ang 3 suspect sa San Juan City Police Station. Inilipat naman ang isang menor de edad na suspect sa Social Welfare Office para dalhin sa Shelter ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Sa panayam ng resibo sa 2 lalaki, nagawa lang daw nila ito dahil sa mga personal na mga pangangailangan. Kailangan lang din po talaga sa pangbayad ng renta namin. Nakakapangsisi po talaga, ma'am. Nangyari na po ito eh. Dahil na po yung pagkakataon mo. Basta po ito. Ayoko na pong balikan ito. Talagang last yun na po yan, mga sir! Nakaharap sa kasong theft ang mga nasa koting suspect. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari silang makulong ng 6 hanggang 10 taon. May 16, nakapagpiansa na ang 2 suspect pero patuloy pa rin gugulong ang kaso laban sa kanila. Ang mga suspect naman po ng ganitong krimen ay usually tumitingin po muna sa loob ng sasakyan kung may makukuha silang gamit. Ang advice po namin, wag po kayong mag-iiwan ng any valuables sa loob po ng inyong sasakyan.
Sa Makati naman, nakuhanan din ng CCTV footage ng isang commercial compound ang modus ng isang grupo. Ang kanila namang gimmick, salisi modus. Nang dumating ang isang kotse, nilapitan ng isang babae ang driver at tila may itinuturo sa likod ng sasakyan. Nang buwaba ang biktima at nakipag-usap sa babae, binuksan ng dalawang lalaki ang kanang pinto at mabilis na tinangay ang isang bag. Walang kamalay-malay ang driver na salisihan at natangay na pala ang gamit niya. Nakapanayam ng resibo ang may-ari ng CCTV footage. Dito siya nag-park, nung paalis na, may mga lumapit na group. So, they are saying something na parang may ganito sa likod, may ganito, ganyan. So parang dinidistract nila and then they force the driver to park there in front of that establishment. At that time, they are 5, yung mga nakapayong na babae, 3. So nung bumaba yung driver, noon na sumalisin ng bukas yung 2 lalaki. Siyempre nakakabahala yan, di ba? Dahil ma-alarm yung mga customer namin, may nangyayaring ganito sa area. Nakapanayam din ng resibo ang nakausap ng biktima sa mga oras na nangyari ang insidente. Ang ginagawa nila is maglalaglag sila ng kung ano, barya, basta yung kakalansing na parang mababothered ka na, uy, may nalaglag ba or may tumama sa sakyan nila. May nilaglag din sa part nun, sa kabilang side niya, may mga nalaglag din daw doon. Barya, susi, kahit ano, basta pwedeng mag-sound ng basta na maingay, nakalansing, gano'n. Medyo traumatized po si tatay, tapos parang ayaw niya na rin anuhin kasi ayaw niya na lang din ma-stress. Kumbaga, kasi nga, yung asawa niya nga po, sakit. Ayon sa Southern Police District, patuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga para matunto ng mga suspect. In-invite po natin itong si victim na doon sa ating station upang mag-file po ng formal complaint at masimulan din po ang investigasyon. Gayunpaman, tumanggi po itong ating victim dahil sa may mga personal po na kadahilanan. Pero hindi po man nag-file agad ng complaint si victim, patuloy pa rin naman po ang investigasyon na ginagawa ng Makati upang matukoy itong mga tao na involved dito sa masamang gawain na ito. Mahalaga rin po tandaan yung mga ganitong uri ng krimen ay maaaring mangyari po sa iba't ibang lugar, kaya patuloy po namin pinapaigting ang presensya ng mga kapulisan sa mga pampublikong lugar upang maiwasan po yung mga ganitong insidente. Laman ng daan ang iba't ibang uri ng tao, kabilang na ang mga mapanamantala at mapanlinlang. Sa tulong ng mga mata sa kalsada, patuloy na aksyon ng mga alagad ng batas para mapanagot ang mga kawatan, lalong-lalo na kung may resibo